umpisahan na po natin muli ang panibagong linggo ng serbisyo publiko. Dito kung saan po magbibigay sa atin ng libreng payong legal, of course, si Dean Mel Santa Maria. Nasa kabilang linya naman po natin ang ating second caller na si Marites Gatdula. Good morning sa iyo, Marites. Good morning, Ma'am Sheryl. Hello po. Ano pong may paglilingkod po sa inyo ni Dean Mel? Tatanong ko lang po yung kung sako po ako ng Republic Act 9262. May asawa po akong pulis. Iniwan na ho ako. Sumama po sa may asawa. Opo. Ano po ang gusto nyo ngayon? Gusto nyo na pong ipakulong? Hindi po. Hindi naman. Humingi lang ho ako ng sustento. Diretso na ho ako sa krame kung pwede po. Opo. Kayo po ba ay may anak? Wala nga po. Ayun. Okay. Hindi po Pero balak... kasal po kami. Ganito po yan, no, Marites. Hindi balakid ang walang anak kung legal naman kayong kasal. Okay. Sa usaping suporta. Sapagkat ang sabi ng batas natin, ang dalawang taong mag-asawang legal ay may tungkuling suportahan ang isa't isa. At ang paghihiwalay lamang ng dalawa ay hindi maaapektuhan ang obligasyon na yan, pati na rin ang kaayusan ng kanilang ari-arian. Kaya yung mga sinesweldo niya, tandaan mo, kapwa may-ari ka rin nun kasi community property. At ganoon rin ang sinesweldo mo, kapwa may-ari. Sa lahat ng pinupundar niya, kapwa may-ari ka pa rin, kaya hindi natitinag ang inyong karapatan sa isa't isa. Kaya ang gagawin mo yan, tama ka, Republic Act 9262. Ito yung tinatawag na VAUSI, Sheryl. Ito ang batas na poprotekta sa mga taong o sa mga babaeng inaabuso. At ang abuso nga, isa na nga doon, yung financial. Financial lalo na't nakiapid abuse. Pa sa ibang pamilyado pang yung sinamahan. Totoo. At pangalawa pa yon. So, dalawang emotional abuse na, financial abuse pa. Kaya gawin mo na yan. Tama ang iniisip mo. Igiit mo na yan sa korte. Dalawa nga ang pamamaraan na pwede mong gawin. Tama ka, Sheryl. Kung gusto mo, pakulong mo. Pero ang problema... Wala ka ng suporta. Totoo yun. Minsan practical lang. O, ang gagawin mo, maghahain ka sa korte ng kaso at ito ang gagawin mo sa korte. Paghain mo ng kaso, kasabay ng paghain mo, hihingi ka ng tinatawag na Temporary Protection Order, TPO. Ano ang hihilingin mo sa TPO yan? Na habang dumadaloy ang kaso, umpisa na ng suporta. Hindi mo na hihintaying mag-desisyon pa. At kung matutukoy mo ang nagpapatrabaho sa kanya, pwede mo ring hilingin sa korte na yung employer niya tuwing sweldo, hatiin na ang tseke at pupunta na sa iyo, kung gusto mo nga, kalahati. Sapagkat ikaw ay may kalahating interest dahil conjugal yon. Pwede na. So, dalawa ang hingin mo sa korte. Una, pag-file mo, hingi ka agad ng suporta. Support pendente lite ang tawag dyan. Pangalawa, hilingin na yung employer, hatiin ang sweldo niya at ibigay ang kalahati sa iyo. Ayan. Okay, Marites? Ay, ganito ba? Okay. Wait. Yes. Okay. Marites? Attorney, meron pa ho akong tanong. Ano pa? Pwede mo ba kung Pwede? ano ba to? Yun hong kung ihain mo ng annulment, pwede ko kaya akong tumanggi? Ay, siyempre po, ang kaso po, ganito. Basta't po naghain kayo ng annulment, hindi naman kailangan ng kanyang pagsang-ayon. At kahit sumang-ayon siya, hindi rin naman po masisiguradong i-aproba ng korte. Basta't sa tingin nyo, meron pong grounds, hain nyo na po. Huwag nyo na pong hintayin ng kanyang konforme. Mukhang ayaw. Siya ang ayaw. Mukhang si Marites. Ay, ikaw ba ayaw mo? Oo. Opo. Mawala siya suporta. Tama. Kung paghain po ng annulment siya, resistin nyo, labanan nyo, para po habang buhay, kayo ang asawa at doon sa kanyang sinasamahan, yun lang ang kabit. Ayan po, ha? Alright, Marites. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Thank you for calling. Salamat, Marites. Thank you po. Salamat, Marites. Kung meron po kayong mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayo mag-text sa amin sa text line na 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po nating sagutin ang inyong mga problemang legal.